Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pilipinas, ngayon na! Pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Vera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms, It's Culture, Health and Wellness, Business at iba pa. At ng Bravo Filipino Awards as the Most Stylish Teleradio Team tuwing Lunes at Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pilipinas, ngayon na! Teleradio pa sa sasakyan, opisina at bahay. Sa social media mapapanood, Pilipinas ngayon na. Programa ng bawat Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao sa buong mundo. Pilipinas ngayon na. Negosyo, kalusugan, Biblia, turismo, usapang gobyerno at iba pa sa Pilipinas ngayon na. Lahat meron tayo sa Pilipinas ngayon na. Programang dapat tutukan mo. Pilipinas ngayon na. Alright, welcome once again to our program, Pilipinas Ngayon na blessed day everyone. And of course, today, tutok lang po kayo. Marami po tayong mapag-uusapan tungkol sa pangangalaga ng kalusugan with our segment co-host, ang ating napakahusay na wealth guru. Kaya without much further ado, I'd like to turn you over now sa nag-iisang Miss Universe ng buhay ko. Lady Eliza, take it away. Thank you so much sa iyo, aking Yusek Robert. Masaganang biyaya po at umuulan ng pagpapalang araw at buhay ang dalangin ko at pagbati sa inyong lahat worldwide. Bawal magkasakit, yan ang kasabihan. Magkano magkasakit ngayon? Mamaya sasagutin lahat yan ng ating guest co-host na ating wealth guru. Pero bago ang lahat, tandaan po lamang natin na ano man po ang inyong pinagdadaanan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya naman bilang ganti, unahin natin siya sa pamamagitan ng napakatamis na dessert for the soul na garantisadong hindi nakakataas ng blood sugar, hindi nakakadiabetes, no carbs, no calories, therefore, hindi nakakataba. At yan po ay libre. At pwede po natin pagsaluhan sa mga awit, Kabanata 103, taludtod 2 hanggang 3. At sinabi po dito, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. In English, Psalm 103 verses 2 to 3.
Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Yusek Robert? Alright, teka muna, may introduce question natin. dito eh. Agad-agad. Hindi, Yeah. tinatanong, ang ganda naman sa show, sa camera ni Lady Eliza. Sino cameraman nyo? Thank you Yung so technician much. natin, Sa yung aming pumipindot mga ng minamahal yung pong na. pumipindot ng ano namin sa tech. Okay. Ang ganda ng shot eh. Diba? Sama yan, No, nahiya ako. Biglang ganun. Alright. Diba, tinanong ko kayo kanina, magkano magkasakit ngayon? Bawal magkasakit ngayon. Oo. Diba? Ay, karamihan po, diba, mga kapilipinas ngayon na, yung pong pagkakasakit ay napakalaking drainer ng wallet. Talaga naman matamaan ka lang ng isang Syempre sakit. naman. Kaya nga sabi At nila, bawal magkasakit. Tulad ng cancer, Oo. ay ubos ang kaperahan mo. Tapos, pag minalas ka pang konti, magsasanla ka pa ng bahay at lupa at kung anong ari-arian or magbebenta. Sana po ay huwag nyo maranasan ng ganon. So, ngayon, kapiling po natin ang isang napakagaling, ang aming guest co-host, aming Suki, regular na, the wealth guru of the Philippines. Please help us in welcoming Ms. Amanda Garcia Inson. Magandang hapon, Lady Eliza. Magandang hapon, Yusek. Magandang hapon sa mga viewers natin all over the Philippines, sa abroad, at netwide. Yes. Miss Amanda, yun nga. Maraming Bakit Pinoy nga eh. maraming Pinoy na Oo. katulad namin? Oo. Yusek! Takot Guilty magpa-check kami up. dyan. Oo. Takot magpa-check up. Takot Siguro, magpatingin gusto sa doktor. nila, wag malaman kung may sakit sila. Yeah, kapag ka lang yun talaga hindi na matiis, Oo. saka lang talaga pupunta sa doktor para magpa-check up. Yung asawa ko po, ganun, takot na takot siya sa karayom. Ay, ibinisto. Sorry. Alright. So, Miss Amanda, bakit maraming mga ganun? At saka, yeah, please enlighten us with that. Yung iba, takot lang silang sadya kung ano, no? Kung malalaman nila kung anong mali Okay. sa katawan nila. At saka Yung- kung ano magiging resulta ng papacheck up. Yes, kasi ang iniisip na nila agad, yung malala Gastos. or ano, Oo. ganyan. Kung minsan naman, hindi naman talaga malaking sakit, kundi madali lang palang ayusin yan, madali lang palang gamutin. Pero sa mga ordinaryong tao, isang malaking factor ng kinatatakutan nila ay yung gastos. Gastos. As you said. Oo. True. Yung gastos. Kasi kung hindi ka naman covered. Halimbawa sa trabaho hindi naman sila Yes. covered ng HMO, no. Dahil ang HMO hindi Complete. mandatory sa mga kumpanya na ibigay yan na benefit, 'di ba? Iba yung mga mandatory sa mga kumpanya. So sa mga walang coverage or maliit ang coverage, natatakot sila kasi syempre tapos wala naman silang resources para i-cover yung costs ng medical kumbaga whatever condition they may have or kahit pa check up lang kuminsan kung talagang hirap ka kuminsan may mga check up na or mga procedure na ipapagawa sa'yo para lang ma-check ng gusto na medyo mahal. Yes, para Diba? ang conclusion nila, pag pumunta ako sa doktor, kaakibat nito gastos. Oo. Sigurado. Kasi Oo. consultation fee, tapos kung may papagawang test. Yes. At yung mga medical, At medicines. gamot na Yes. i-reseta. So, Reseta. kailangan, Gastos kaagad yun. pag pumunta ka sa Yes. doktor, may pera ka talagang nakahanda. Oo, kasi hindi natatapos sa consultation. Yes. So, kung may gamot na ibibigay sa'yo, Oo. and again, hindi naman yan basta nakipag-usap ka lang sa doktor. Kailangan meron silang masusing pagsusuri Pag-aaral, na pagsusuri. Tama. gawin para Yes. maging sigurado sila kung ano man yung condition Diagnosis. mo. Oo. Oo, tama. Okay. Oo. Mayroon ba tayong idea, more or less, sa sample na For example? diabetes? Halimbawa. Madalas yan naririnig Oo, natin, oo no? nga. Marami O, tayong kilalang diabetic. Oo, yung mga nagha-high blood pressure lang, Pressure. no? Oo. Magkano kaya nagagastos nila? Okay, depende yan kung nasang estado ka na ng high blood, States. kung or diabetes. Pero may So, may good stage news. pala. May good news. Diba? Sige nga, share sige, natin sige. yun. Ano So yun? may good news ang gobyerno natin. Very Hindi lang po good. tayo puro contractor issue. Yes. So may Okay. good news. So Very starting actually ito in 2024 po nila nilabas yung balitang ito na
taas na ng coverage ang PhilHealth. Ayun. So, para sa mga nagdadialysis, halos 1 million na yung pwedeng i-cover. Oo. Okay. Ngayon, sa mga may cardiac conditions naman, so, yung halimbawa sa mga mag-a-angioplasty, ang angioplasty po is yung parang may ipapasok silang Machine. Sa puso. sa vein Sa mo, ugat. sa Sa ugat ugat. mo, Oo. tapos Tube. Maliit na tube yes, yata. na may balloon dun sa dulo. Ilalagay balloon nila yon sa bubutas. Oo. Oo. Para dumalo yung dugo. Ito naman, di naman puputok. Para dumalo yung dugo. Yes. Yung natanggal yung pressure na nakabara. So, matatanggal So, yung nakabara, mabubuksan Okay, okay. siyang gano'n. Oo, huwag naman So, puputok kasi deadly. Wag naman. Madadalo yung baradong dugo. Yeah. Or whatever. Kung ano yung nagbabara. Yung Okay. ganon, may 500,000 ang kino-cover si PhilHealth. Diba? Ang ganda. Kasi malaking ginhawa yan sa mga... Yeah, ang laki nun na 1 million. Oh, Half. Half a million. Oo. Yung sa dialysis yung 1 million. Yes, Okay, oo. So, malaking ginhawa yun dun sa mga natin, kababayan natin na in the past, wala silang magawa, kundi Oo. tiisin na lang yung Oo sakit. nga. Kumbaga, Oo nga. medication na lang. Oo. Hindi na nila kaya yung procedure, di ba? Oo. So, ako, I'm happy to hear that, di ba? Ang prayer na lang natin ngayon is talagang ma-administer ni PhilHealth ng maganda yung in-announce mga nilang benefit benefits na yan. Yes. Oo. And Kaya speaking abangan about nyo po sa PhilHealth, Miyerkules mag-guest Oo. sa amin si Doc Ish ng PhilHealth para ipaliwanag Oo. yung mga ganyan, pati yung yakap. Oo. Yes, yes Yan. po. Tutukan nyo po sa Miyerkules. So, and then another issue siguro ng health system natin na dapat i-address ng government is yung facility, syempre. Lalo na, lumawak yung benefits na pinoprovide. Ngayon, kaya ba ng mga hospital? Oo. Diba? Kaya ba nila Oo. accommodate yung dami ng So, pasyente? maganda bang magtayo na ospital? Clinic or Sabi hospital, ano? Okay naman. Makipag-partner sa PhilHealth. Di ba may partner clinic sila or provider Parang sa yakap? lahat yata Lahat na. to, kasi public and private naman, as long as PhilHealth member ka. Parang ganon. Ako, permanent na ako. Oo, lifetime member ka na yun. Lifetime pala. Lifetime. member. Yan. Oh, that's So, good news. Oo, very, Oo. very good news yun. Yun talaga, ako I'm happy talaga nun kasi having, Your dad ba? Yung suffered from heart problem? hypertension yun sa kanya hanggang sa, kasi ang circulatory problems, talaga yan. Hypertension. So, kumisan, let's just put it this way, we were blessed Oo. na napoprovidean kami, pero yung halimbawa nakapila ako dun sa PGH noon na to get the medicines and all. Ang katabi ko, siya mismo yung may cancer, siya mismo yung nakapila. Lumala pa. Oo, siya na rin nakapila. Tapos, nung meron kasi akong hawak-hawak na yung, alam mo yung binibigay nung mga parang health assistance, Health yan, assistance. ng some government offices. Oo. Nahiya akong ipakita. Oo. Kasi ang laki nung hawak ko siya. Ang liit-liit. Oh. Oo. So, nahiya ako talagang ipakita yung Oo. pagkita ko nung niya. Sabi ko, Yung oh no. condition Sabi ko, niya, oo. tinaklop ko yung sa akin. Oo. Ayokong pakita. Oo. Kasi, kaya nga ako nakapila doon kasi hindi na namin magamit para doon sa room. Mm. So, may sobra, pwede daw sa medicine. Eh di kuha ako ng medicine. Oo. Samantalang sila ang liit. But we have good news ngayon, diba? Ngayon, lumaki na. We have good news. Oo, yung tulong So, ano sa ba kanila. ang masasabi nating simpleng paraan na para makapag-invest sa ating kalusugan, sa ating health, no? Na kahit maliit lang ang budget. Okay. First siguro, preventive muna tayo. Preventive. preventive. Oh, ganda. Yung health and nutrition. Importante, Yeah, no? so yung nutrition Oo, mo, balanced diet. exercise, Oo. alam ko Tulog. masarap kumain. Masarap diba? talaga kumain. Masarap Grabe. kumain. Oo, kami ni Yusek, pag pagkain, hindi kami nagtitipid. Oo. Talaga yan ang Oo. pinag-usapan namin. Pagkatapos Plano, namin ng pakasal kami. show, Hindi kami mag-i-invest kami, magtitipid kami sa ibang bagay. Hindi sa pagkain. Yeah. Talagang mahilig kami. Pero, Lechon Macau kinakain ni Lady Eliza. Ah. Oo.
Malutong. Yung malutong. Hindi Yung ko talaga, malutong. pagpe-pray ko pa kay Lord na, paminsan-minsan lang naman. Yung paminsan-minsan, Oo, hindi naman palagi. Kung minsan, yung sasabihin natin paminsan-minsan, actually madalas. So, we need to really, eto na talaga, we need to be strict with ourselves kung gusto mo na mahaba buhay mo at quality life Ayun. na hindi yung Pakinggan niyo po itong mabuti, If you want to live long enough in perfect or good health, talagang kailangan discipline. Lalo na sa mga Yes. seniors na kagaya ko. Oo. yes. Si So, Yusek Robert din, binisto. Mahilig din siya sa meat. Hindi siya mahilig sa gulay. oh wow! Nakasmile na lang siya biglang. Sorry! Ay, sinabi mo kasi paborito kong lechon at saka So, you need vegetables, you need fruits. Talagang Mediterranean diet nga, 'di ba? Sabi nila kasi less inflation, inflammation ang i-cause nun sa body mo. Katawan. Kaya mas maganda sa iyo. Mediterranean, sweeter. Nako, pagka maraming vegetable at fruits. It's an acquired Anyway. taste. So, it's an acquired taste. Hindi Pero pag naman. nasanay ka na, Sinasanay ko siya. oo. Pag Sinasanay nasanay ka, okay naman din siya. Kaya nga ang sabi ko noon, kailangan mag-start ka bata ka pa. Oo. Kasi Totoo kapag yun. matanda ka na mag-switch ka ng Totoo. diet mo, Ang medyo mahirap. Mahirap, totoo. Oo. Kaya nga bata pa lang. At saka may Dapat pakainin naging na. acquired taste na eh. Oo. Dapat Oo. pakainin na agad ng fruits and veggies ang bata. From infancy pa lang. Oo. Yung pureed na na mga carrots, banana. May meron ganyan. akong Meron kasama akong ganung ginagawa eh. May kasama kami sa church before, yung anak niya, hindi niya, di ba, dati gerber. Yung gerber. Oo, Oo. yun. Ako sinasama ako ng totoong Yan. puree. So, Puree ko. ganyan. Yung puree Ay, na yun. gerber. Ano na sila sa juicer. 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 May minsan. Oo. Sa juicer na nilalagay. Oo. So, kasi maganda importante. yun. Oo. Balanced diet. And, Nutrition. Exercise and sleep. Yes. You Huwag need to rest masyado. also. Yung sleep, kailangan 8 hours ba? Yes. Of quality sleep, no? Quality sleep. Oo, So, quality. yung sa exercise, kasi sabi, kanina ito yung Halimbawa, katulad ko, ano nang bagay sa akin exercise? Tamad na ako ng mga... gusto ko yung lakad-lakad lang. okay naman yan. Pero, cardio, ganyan. Tamad ako tamad ako magbuhat. tawad ka mag-weights. Weights. Find what works for you. Oo. Kasi kung Lakad ikaw tamad talaga ka ako. Si lakad girl ako. mag-weights, ako naman, gusto ko si weights. Ako si lakad. Weights? Oo. Hindi ako tumatakbo, but okay Naglalakad ako sa ako. weights. Oo. Eh, bawal sa atin ng mabigat eh. Oo nga. Di ba? Sinabi Kasi ni nga, Dr. Biloria. Parang frozen show. O yun. So, find what works Oo. for you. So, sabi nung iba, wala na silang time to exercise. Pero may time mag-cellphone. yan, buti yan sinabi mo. Kasi, kanina lang I was, checking the facts. Yes, So, ito yes. yung Nagpa-fact-check statistics. siya. Okay, what is the statistics now? Sige. Okay. So, ang Filipino spends an average of 3 hours, 32 minutes on social media. 3 3 hours and 32 minutes on Ang- social media. ang Mag-exercise lakas. naman po kayo. Daily. Singit niyo po ang exercise. Importante. Yeah, so kahit na 1 hour lang nun, ipalit mo. Palit mo na lang. Oo, sa exercise. exercise. You don't need to spend to go to the gym. Oo nga. Kung wala sa Lakad-lakad ka na budget, lang. kasi pwede ka namang mag-invest na lang sa kung Yung if sa you're bahay. into weights, Sa bahay mo na pwede lang. ka namang bumili na lang ng dumbbells. Oo. And then marami sa YouTube na Oo nga. na guide. Tinuturo. Ano ka na, Oo. sunod ka na lang sa mga Yes. YouTube And exercises. huwag nyo kalimutan, para mag-enjoy kayo, dance exercise. Yan. Kung Yan nagsasayaw nga. rin lang kayo. Meron akong bagong sinusundan sa IG, Oh. yung shuffling. Ano? Sayaw yun. Yung sayaw. Oo, so nagsha-shuffle sila. So, Igagalaw marami lahat pala yun. sa Maganda yun. Oo. YouTube. Oo. Parehong mommy to. Parehong stay-at-home moms. So, they, in fact, kaka-shuffle nila silang dalawa as a Sumexy form of talaga. exercise. Sila na Naging rin healthy yung sila. health coach. Nagkaroon pa sila, exactly. Naging Nagkaroon pa sila ng YouTube business. channel. Oo, diba?
Ako rin kasi may sinusundan ako yung walk with Leslie na parang 1 mile, 3 mile walk, something like that. Oo. Parang pag sinundan mo yun, like mo pa naglakad ng 1 mile, Yeah. 3 miles. So, ganun po ang Oo. ginagawa namin ni Lady Eliza. Paminsan-minsan nga lang. Dance Ay siya, exercise. swimming. Ako Buti na lang swimming nagsuswim siya. twice a week. 3 times a week. Ayun, so kagaya niyan, swimming works for you, di ba? Oo. Kaya nga, Dahil we- yung we At need- nag-enjoy din ako yung doon. lungs mo, di ba? Maganda Oo. sa lungs. ang So, we need to swimming. find what works for us. Yeah, Kaya iba-iba di yeah. ba? Ako, Kung ano yung nag-work. Walking Oo. works for me. Kung hindi ako makawalk na mahaba sa mall. Pwede naman Pwede sa na sa mall. treadmill. Di ba? May Pwede naman treadmill sa naman mall. sa baba. Wag ka lang Huwag lang dapat window shopping lang. Dapat maglakad walang lang talaga cardio. Oo. Cardio, hindi shopping. Nasa na nga tayo. So, yung para wag magkasakit pa nung mo. So, yun nga yung health and Oo. wellness. Ano pa yung kasunod? Bumili ng medical insurance? Dapat pang mag-invest ng For, kung covered ka sa AIDS. sa work mo, that's good, actually. Okay. Okay. Usually, bigger companies, kino-cover din yung dependents. Depende. So, that's actually good pati also. family. 'Di ba? Oo. Ngayon, kung feeling mo, kasi some people, medyo fearful. So, meron naman dyan na pandagdag. Pwede mong idagdag. Okay? But then, in the long term, kasi ang HMO is throwaway money. Every After year, 1 year, i-renew mo na Wala naman. na. Oo, wala. Kaya So, pala it- But throw away. in effect, you should be thankful hindi mo siya nagamit. Pero Yeah, yun nga oo. lang, Oo. throw You should away be- money. Oo, you should be thankful hindi mo siya Oo. nagamit. Oo. Kaya, ang sinasabi ko pa Ibig rin sabihin, dyan, healthy ka. Healthy ka. yes. Ah. Ang sinasabi ko pa rin dyan to clients is, have some investment to grow para later on, meron kang medical fund na hindi mo kailangan ng Ng HMO. Tama. So, but then, Kukolektahin mo yung, na lang. yung bang yung palalakihin mo siya na hindi bigla. Yes. Oo. Ganun. Oo. But long term, long habang term wala investment. yon, then you need your Your health coverage. Ako meron akong health coverage. So, pag may naramdaman ako sa mata, sa talaga nagpapakonsulta ako. Like, nung yung mata ko, parang Okay. medyo may namula. Okay. Okay. Last question muna before we take a break. Yung pag pinagsama-sama yung mga daily gastos natin, ano kaya ang nagiging health and wallet drainer? Pinakamalaking. Oo. Nagiging health Alright. wallet Ihahang po drainer. namin yan. Huwag kayong alis. Magbabalik po ang Pilipinas ngayon na pagkaraan lamang po ng ilang mahalagang paalala. The time for your convenience is now 2:25. Don't go away. We'll be right back. Oras hatid sa inyo ng Pagcor. Pilipinas, ngayon na! Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Isinisulong ng Department of Health, DOH, ang mas pinaigting na kampanya laban sa rabies sa gitna ng 23% na pagtaas ng mga kaso sa bansa mula Enero hanggang Setyembre 2024 na umabot sa 354 kumpara sa 287 noong 2023. Sa ilalim ng National Rabies Prevention and Control Program, patuloy ang libreng pagbabakuna ng mga alagang hayop at pagbibigay ng post-exposure prophylaxis sa mga nakagat ng hayop. Gayunpaman, sa isang pag-aaral ngayong taon ang nagpakita na 44.9% lamang ng mga nakagat ang agad na humingi ng lunas. Dahil dito, patuloy na hinikayat ng DOH ang publiko na magpabakuna at agad na magpakonsulta upang mapigilan ang pagkalat ng rabies sa bansa. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Marahil ay naranasan mo na palaging nagbibigay ka ng tulong, oras o emotional support. Ngunit kapag ikaw naman ang nangangailangan, hindi nila sinusuklian ito. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it.
Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Kapag ikaw na lang ang laging nag-i-initiate, nagbibigay ng effort at hindi binabalikan, normal lang na ikaw ay mapagod at mawala ng motibasyon. Ito ay mental strain na lumalala over time at may bottom line effect ito sa kalusugan. Ayon sa Whitehall 2 study, ang lack of reciprocity sa intimate at general relationships ay may kaugnayan sa poor mental at physical health, kabilang ang depression, sleep disturbance at mataas na risk ng cardiovascular disease. Ayon sa social exchange theory nina Homans, Thibault at Kelly, likas sa atin ang pagsukat ng benefits versus costs sa relasyon. Kapag laging nagbibigay pero walang kapalit, nagiging emotionally draining at hindi na sustainable ang connection. Kaya obserbahan kung laging ikaw bibigay at matutong maglagay ng limitasyon, alagaan ang sarili at humingi ng suporta kung kailangan. Kaya naman payo ng mga eksperto na ang matibay na relasyon ay may patas na emotional exchange. Hindi dapat ikaw lang ang laging nagbibigay. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness, be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael, Monday to Friday, 6 p.m. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na po mga tamang balita sa oras na ito. Pagbabalik operasyon ng Cebu Hospital matapos maapektuhan ng lindol, pinaapura ni Pangulong Marcos. Alamin ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Ginerantihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad may sasaayos at mapapabilis ang pagbabalik operasyon ng Cebu Provincial Hospital matapos itong makaranas ng pinsala dulot ng lindol. Sa direktibang ibinigay ng Pangulo, inatasan nito ang Department of Health at DPWH na apurahin ang rehabilitasyon ng ospital upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente at manggagawang pangkalusugan, gayon din ang tuloy-tuloy na pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan ng Cebu. Personal na binisita ng Pangulo nitong Biyernes ang paggamutan at nagkasa ng inspeksyon kasama ang mga opisyal ng DOH at DPWH. Ayon sa ulat kay Pangulong Marcos ni Cebu Provincial Hospital Chief Dr. Zoraida Yurango, sinabi nitong walang naitalang malaking structural damage sa nabanggit na ospital. Bagamat kasalukuyan sinasailalim sa pagkukumpuni ang pagamutan, nakapagsagawa na raw ito ng 11 na operasyon mula nang mangyari ang kalamidad na sinasabing patunay ng dedikasyon ng mga healthcare workers sa gitna ng hamon. Target naman ng pamunuan ng ospital na sa loob ng buwang ito ay ganap nang makabalik sa normal ang operasyon upang maibalik na rin ang buong serbisyo sa mga pasyente. Binigyan din naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na prioridad ng kanyang administrasyon ang mapabilis na rehabilitasyon ng mga pasilidad pangkalusugan sa mga lugar na tinamaan ng mga sakuna bilang bahagi na rin ng mas malawak na layunin ng bagong Pilipinas tungo sa ligtas, matatag at maayos na sistemang pangkalusugan. Patrol 13 Gilbert Pertes para sa impilang may todolas. DWIZ ng babalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, presyo ng construction materials para sa DPWH projects ibababa na. Alamin ang detalye sa live report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Lumilitaw na overpriced ang costing ng DPWH sa mga construction materials gaya ng semento at bakal sa buong bansa. Itiniyag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Sinabi ni Dizon na may nakita siyang overpricing na magkakaiba sa bawat rehiyon. Meron anyang mas mababa sa 20% pero meron din lagpas sa 30%. Dahil dito, nire-repaso anya ng DPWH ang construction materials sa price list data upang ito'y maibaba. Sa mga susunod na linggo anya, ilalabas ang kanilang rekomendasyon para sa mas mababang costing ng DPWH na agad may patutupad kahit sa mga ongoing na proyekto.
Sa budget hearing, nirekomenda ni Senator Lauren Ligarda na bawasan ng 25% hanggang 30% ang pondo para sa lahat ng naka-line item na infrastructure projects ng DPWH dahil nakumpirma ng overprice ang costing na ahensya sa construction materials. Ang matitipid niya mula rito ay pwedeng gamitin sa pagpapagawa ng dagdag o mas magandang project. Ayon kay Ligarda, kailangan itong gawin dahil maraming taon na naging institutionalized ang overpricing ng DPWH sa mga construction materials. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Reportong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Sa iba pang detalye ng mga balita, regular infrastructure drills at auditing kontra lindol, ipinag-utos ng OCD. Alamin sa report ni Patrol 17, Chopel Peleño. Ipinag-utos na ng Office of Civil Defense o OCD ang regular na pagsasagawa ng infrastructure audit at preparedness drills sa mga lokal na pamahalaan. Kasunod ito ng serye ng malalakas na pagyanig sa Cebu at Davao Oriental na nagdulot ng takot sa posibleng pagtama ng The Big One sa Metro Manila. Base sa Memorandum Number 279, ay petsang Oktubre 14 na inilabas ng OCD, mahalagang mapalakas ang public information effort upang mapigilan ang mga misinformation at pagpanik ng tao. Kaugnay nito, inatasan ni NDRRMC Chairman Defense Secretary Gibo Teodoro ang kanilang mga regional DRRM offices na patuloy na makipagkoordinasyon sa PIVOX para sa mga kinakailangang suportang teknikal. Pinasisilip na rin ng ahensya ang mga local contingency plans sa lindol upang masigurong updated at akma sa panahon ang mga nakasaad dito. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita. Sa oras na ito, mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po, Gia Rafael, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone! Pilipinas, ngayon na! Alright! Welcome back sa Pilipinas ngayon na. Mayap agad panapon sa Kapampangan. Naimbag nga malem sa Ilocano. Masanto siya nga rem sa Pangasinan. Marhay na uto sa Bicolano. Maayong hapon sa Kabisayan. Chamakuyab in the Batanes Islands. Maupay na kulop sa mga taga-Samar. Buenas tardes sa Chabacano at sa ating mga kababayang Muslim across the globe. Peace be upon you. Assalamualaikum. And because Pilipinas ngayon na can be seen and heard worldwide, please let us greet you hello at random languages. Hola, aloha abakeya, merhaba, guten tag, bonjour, здравствуйте, ciao, ni hao, konnichiwa, annyeonghaseyo, Saudi, xin chao, prin haunda, grüezi. Yusek Robert, batiin natin si Mr. Aga Amparado ng BPI Show Boulevard. At of course, ang kalang branch manager, si Miss Sugar Gutierrez. Yan din. More than 20 years na ako nagbabank. Yes. Thank Since the time of our Mandaluyong Chamber of Commerce. Yes. All right. Ang tanong meron na kanina, hanging question. Yung mga daily gastos daw na nagiging health and wallet drainer. Yung mga coffee, milk tea, kung ano-ano pang mga hindi... Na dapat na Ay, tumatawa! Guilty sila yata. Diba? Minsan, ang daming gastos sa ganun, na hindi mo na mamalayan. Oo, pag dumami, pag kinampute mo pala sa isang buwan, nakabili na ako ng... Or enough na to put up a health card. Nakapag-invest na ako dito. Diba? Ginamit ko sa investment or sa savings. Miss Amanda, what can you say about that? Totoo naman yun. Kasi I was once guilty. Okay. Speaking from experience.
experience. May gusto rin ako na flavor ng sarap-sarap ng kaka-addict. Yung meron pang pearl shake at saka diba? coffee jelly na parang Hokkaido ba yung winter melon something. May mga ganong flavor. So, Nung kasama ko yung anak natin. So, nakaka-drain talaga siya ng wallet. Oo naman. So nga, kasi, instead na ma-invest mo na sana sa health card. yes, kasi before, talagang coffee drinker ako eh. And since, sabi ko, Guilty ka rin sa pala bahay. dyan. So, dati na lang, nasa Starbucks ako lagi nag-work. Okay. Kasi may Yeah. libreng wifi. Libreng aircon, Libreng libreng wifi. Pero nung kinompute ko, parang ang laki naman ng coffee ko. Nung investment mo. So, as an alternative, if you're really a coffee drinker, alam mo, may naman, Coffee maker. Pwedeng coffee maker, pwedeng gumawa ka ng drip mo, pwede kang yung para sa French, coffee mo. Tapos pili ka DIY ka na ng muna. beans. Marami tayong, you don't I-add even mo need na lang. to buy the imported beans. Personally, ang gusto kong beans, Sagada. And, Sa Sagada. Oo. Mga coffee beans nila doon. Cordillera. Pinaghahalo Galing ko sa yan. north, sa Baguio. Yung masarap oo. talaga. Marami ka mabibili niyan kahit Sarap dito. talaga. You can also order it Online. Online. Mm. Yes. Tapos pinipick up ko sa sa Victory. Oo. Okay. So pipick upin ko doon. So hanggang ngayon coffee drinker ka? Yes. Every day? Yes. So, kung Kasi it isi-save- keeps you pa. isi-save Lalo mo ikaw yun. napupuyat ka kasi, Oo. Yung Yes. work mo kasi, Oo. minsan, dahil may dealing ka abroad, kailangan mo it has Saka to keep you awake. Kuminsan, it's not to keep me awake anymore. Acquired Masaya taste. ako, kaya malungkot ako, coffee ang hahanapin Totoo ko. yun. Totoo yun. May effect pala doon. Yung aming sponsor na MX3, nung dati hindi ako mahilig sa kape, nung matikman ko siya, hinahanap-hanap ko siya. Oo, pagka nakasanayan, Pag nakasanayan acquired mo taste kasi, talaga siya. oo. Parang bang may kulang kapag Yes. hindi mo na siya. Oo. Hello, MX3! Babalik na Baka raw. naman. Babalik na raw. Nalulungkot ako, kulang ang aking araw today. Yeah, Wala babalik akong- na raw. Hindi ko nainom Diba? ang MX3. Okay. Yes. So yun, Okay. some, but then, I'm conscious also, kasi hindi naman pwedeng sobra-sobra yung kape ko rin. So, I alternate that. I look for natural mga tea. Natural tea, oo. Hindi ako basta bumibili ng... Okay, teka, humaba usapan natin. Sa madaling salita, huwag niyong masyadong gastusan yung mga bagay na pwede nyo naman gawin sa bahay. Hindi naman essential. Nang malaki. O hindi Yes. na, pwede nyo naman gawin sa bahay. Mas matipid, mas marami pa kayong makakainom noon. Para Yes. makapag-save kayo para sa health maintenance sa Health card. Actually, even for your own insurance health. or Oo. Kasi kung minsan, yung mga iniinom mo sa labas, hindi healthy yan. So, yung wallet mo, umiyak na, pati yung katawan mo, Yes. binigyan mo pa ng magiging problema in the future. Yes, Parang that's ganon. right. Oo. So, ano pa yung mga pagkain na usually mga natin. Ay, palit nyo na lang fruits and veggies. Yung mga, Mag-juicing na lang kayo. Hindi, but processed food. So, palitan mo lang. Alam mo yon. So, hindi mo kailangan... Bacon. Pero ako, gumagawa ako sariling bacon. Salt and pepper lang, ina-add ko. Okay. Siguro once in a while. Once in a while. Yung mga cheat meal mo. Nagkakabistuhan namin sa Ayun, Amanda. Pag pinag-uusapan to, nalalaman ako sa napupunta. Nagkakabistuhan ng mga food preference. Okay, so, yung nakaka-drain ng wallet. So, try na lang na imbis na ibinabudget mo doon sa mga ganun na unhealthy, try mong unti-unting baguhin. Paano kung i-redirect? Redirect. Paano kung everyday naka-McDonald's ka? Alam mo yun? Which is... ang dami na ngayong mga nangyayaring bata pa lang namamatay na dahil ang diet nila fast food everyday. Yes. Oo. Mahirap yung fast food talaga everyday. Hindi mo kasi alam kung gaano kadaming chemical or mantika or sugar ang nahando sa kinakain. True yan. So, hindi yun True healthy. yan. Oo. So, yun nga. Oo. I-redirect na lang ng unti-unti yung kanyang gastos sa mga ganon. It takes a conscious choice, Conscious choice. You have to be intentional. Yes. Intentional. Hi, si Alo Enriquez. Okay. And sa kanyang honey pong. Okay. Balik ko lang doon sa Nanonood sila sa kanina YouTube. kasi you mentioned our Miss Amanda that
a lot of Filipinos are spending more than 3 hours or 30 minutes or so sa sa cellphone at sa pag-FB, sa social media. Kung naidadivert nila kahit 1 hour lang, makakatulong ba kung kunyari sapat ang tulog at hindi ka parating napapagod? Yes, of course. Yung sleep, yung rest, kailangan din natin yan talaga. So, everything balance. So, in fact, sabi nga nung doctor before, kasi there was a time na inalis ko talaga yung pork and beef sa diet ko. Pork and beans? Pork and beef? Pork and beef. Kala ko pork and beef. Karurusahan mo Kasi- si Yusek Robert. Oo, kasi Pag yung tinanggal pag mo sa bumili ka kanya. nun, ang nakalagay, isang Pero maliit na mahilig pork. siya sa pork and beef. Isang maliit na pork, tas Pork puro and beans. beans. Kaya pala Yes. pork and beans. Oo. Yun. So, and beans. Totoo Pork yun. and beans. Oo, Isa sige. lang. yun. So, yung doctor mismo nagsasabi sa akin, pwede naman in moderation. In sabi moderation. niya. Okay. Kaya lang, so, pero ako kasi, alam ko na I can go beyond moderation. So, sabi ko, wag na lang, doc, wag na lang. Sabi ko, gano'n. So, there was a time na, sinundan ko yun. But, it was good for me. Parang feeling ko, ibabalik ko nga. Yun. So, magbawas sa mga junk food at saka mga ganon, dagdagan ang budget sa vitamins or prutas, gulay. Yeah. Yung Importante vitamins rin are yung really vitamins good also. Especially ngayon, ang daming, diba? Ang daming may Free flu. radical kasi. Oo, maraming may flu. Oo nga, kailangan malakas sa immune system nyo. Yes. Vitamin C is Yes. king of all vitamins, kumbaga, Yes. super antioxidant. Yes. No? So, super. kailangan mo yun, pinaka-minimum na yan, yung vitamin C. So, 500 milligram yata ang minimum. Depende sa kailangan ng katawan Oo, mo. depende sa kailangan ng katawan mo. If you can invest on mga antioxidants, that's also good, Yes, diba? oo. But of course, yun nga, pwede namang vitamin C lang. Oo nga. At Kung saka talagang pwede yun rin lang ang natural, budget. Oo. natural source. Yes. Orange juice, guava, Oo. kiwi. Yung natural, Natural. Oo. Oo. Yung ikaw ang gagawa. Yes, yung ikaw gagawa. Ikaw mag-juicing. Si Yusek Robert, nasa 3,000 Nakakagulat ito cc. minsan, no? Ang dami niyang ini-invest sa pampapaganda. Nakakalimutan na yung para dun sa loob ng katawan. sa loob ng katawan. Oo nga. And then later on, nagre-reklamo ba't hindi siya bumabata? Ay, oo nga. Ay, Iba oo. yung, How do iba we yung resolve that? iba yung beauty from inside within. out. From Oo, within from within. talaga. Kapag wala kang inflammation sa loob, mag-ano yun, radiate sa labas. Of course. No? Oo, iba pa rin Iba yung glow na healthy talaga. Yung food intake mo talaga, that's yun yung foundation. Yun yung foundation mo. So, iba yung aura, yun yung glow. Yung iba meron tinatawag na natural Botox, watermelon. Diba yung mga ganon? Or pepino, mga ganyan. Diba? Lemon, yan, mga nakakaganda. So, kasi kung tama yung yung nilalagay mo sa katawan mo, it would radiate doon sa Outside. sa True. skin mo, ganyan. Oh. Kung wala kang stress po is number one na dapat i-avoid. Kung wala kang stress, it shows on your skin as well. Pero naman kasi, Ito sa buhay natin ngayon, stress is the mother of all may question lang dito si sicknesses. Ed Madrid. Ito yung dating presidente ng Si Philippine National Eagles. President. Oo. So, pakitanong lang dun sa co-host nyo, paano niya mini-maintain yung Glowing skin. youthful Yung look? look. Oo. At saka Yun. taken na ba? Of course. Yan na nga, yung sinasabi niya na yung kinakain mo at iniinom mo, dapat So, ano raw healthy. sikreto? Well, number one, yung kinakain, dapat healthy. You get a lot of rest also. Kasi kahit, especially A lot of for what? Rest. Rest. Ed, For our mag-rest ka na dyan sa diba? Ang onting puyat, kita na agad sa iPad. Obvious ba? Diba? Napuyat kami, biglang ganun. So, and then, of course, avoid stress talaga. Yeah. Kasi si stress, kahit na kumain ka na maganda and all, when you're stressed, it shows. Okay, so anong technique to avoid stress? Mag-breathing exercise ka ba? Paano? Kasi kakambal na. Okay, magbabalik pa ang Pilipinas kayo na bigla tayo nag-overtime. Pagkalanlawan pa ng ilang mahalagang paalala. The time for your convenience is now 2:46. We'll be right back.
That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Pilipinas, ngayon na! Time check. It's 10 o'clock. Tuwing 10 o'clock, siguruhing nakatuto ka sa Aliw Broadcasting Corporation, DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at DWIZ News TV para sa Health Habit. Makinig, manood at follow na sa Health Habit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock ng umaga at 10 o'clock ng gabi. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Pilipinas, ngayon na! Team Pilipinas Ngayon Na would like to give its sincere gratitude and thanks to our dear viewers and listeners for the numerous awards and recognition we received through the years from the following award-giving bodies: Triple Best Choice Awards, Pilipinas Ngayon Na as Outstanding Social Media, TV, Teleradio Talk Show, Lady Eliza as Outstanding Social Media, TV, Teleradio Talk Show Host, Yusek Robert as Outstanding TV, Teleradio Talk Show Host, Asia Pacific Luminaire Awards for Lady Eliza's Radio and Online Host of the Year Award,
Bravo Filipino for Yusek Robert and Lady Eliza's Most Stylish TV Teleradio Team Award. Fama's Presidential Award for Positive Wholesome Programming. Asia's Golden Globe Awards as Remarkable TV, Teleradio, and Social Media Hosts. Legacy Awards. Lady Eliza as Inspirational Empress of the Airwaves. Yusek Robert as Inspirational Multimedia Prime Mover. Pilipinas Ngayon Na as Most Inspirational Social Media Teleradio Talk Show. The second Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers as Remarkable Teleradio Hosts. Philippine Fashion Trends Awards in Broadcast Journalism Leadership. The second Southeast Asian Premier Awards as Premier Achiever Outstanding Online and Radio Hosts. And a Not TV Seal Award for 2 consecutive years from Southeast Asia Foundation. Ilan lamang yan sa mga pagkilalang aming natanggap. Pakaasahan ninyong magpupursigi ang Team Pilipinas Ngayon Na upang ibigay sa inyo aming mga masugid na tagapanood at tagapakinig ang napapanahon, makatotohanan, positibo, nagbibigay kaalaman at nakaka-inspire na programa. Ang mga pagpapalang ito ay alay rin namin sa Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Group, DWIZ News Team, DWIZ Digital News Team, DWIZ News TV, at Aliw Channel 23. Sa Diyos ang lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba. We love you all! Alright, we're back. And once again, we would like to make this special announcement upang sugpuin ang mga lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph. PAGCOR Guarantee. Alright, okay. Meron tayong hanging question kami sa Amanda. Ano daw ang sikreto niya sa kanyang glowing beauty at saka para hindi naman maiwasan ang stress kasi sa kaagapay na yan sa buhay, ma-minimize man lang yung stress. Ano tips na pwede mong bigay? The biggest part of it is faith in God. Talaga. Faith in God. I totally agree. As you said, hindi Amen nga to that. may iwasan talaga. May mga dumadating sa buhay na makakapagbigay ng stress at kuminsan talagang para kang binagyo, no? So, I would just, syempre, there are emotions, but when you surrender it to God, it helps you manage it. Yeah, manage. Oo. Management is the key. And you need to forgive those who have done wrong against you. Kahit pa nanggigigil ka, kahit pa gusto mong suntukin, di ba? Kailangan pag-aralan mo magpatawad. Kahit na gusto mo nang bugbugin. Oo. Yes. Saka oo. nasa commandment yan eh. Love your enemies. Pray for your enemies, diba? It doesn't mean we're, Hindi Christians naman- are pushovers. Yeah. Hindi. Hindi ka naman makikipag-party sa kanila, pero oo. the Lord will give you the grace to forgive them. Saka, ginagawa mo yan para sa sarili mo. Yes, Yes, because pa- if you for your keep own on peace. thinking about that
thing that stresses you, ikaw ang napopoison nun. Hindi pala siya. Hindi niya pala alam na So you need to na-stress have time to relax, you need to have time to exercise, pero you need to have time to enjoy also, diba? So meaning, pag mag-enjoy, kailangan may budget, kailangan pinlano yan. Okay, speaking of budget, marami sa ating mga pamilyang Pilipino na mayroon lang iisang breadwinner sa pamilya. So, halimbawa, nagkasakit yung pangunahing miyembro ng pamilya na kumikita, anong magiging domino effect nun? syempre may it's going to be a financial burden sa buong pamilya. Unang-una, siguro kailangan nating tulungan si breadwinner, 'di ba? Hindi pwedeng isa lang umaasa lang tayo. Lahat tayo magtatrabaho. Correct ka dyan. Kasi kung siya lang sasalo, walang savior of the world. Yeah, oo nga. Walang, I mean, isa lang ang savior natin, si Jesus. At kung iaasa natin yun sa tao, ang hirap-hirap naman nun. True. So, dapat magtulungan. Si Buong pamilya breadwinner. gagawa ng paraan para magkapondo kayo na may emergency benta ng fund. ganito, benta ng may ganyan. medical fund kayo. Meron kayong pondo na sama-sama kayo. Yes. Hindi pwedeng isa lang ang Aasa lang sa kumikilos. isa. Kasi pag nangyayari nga yun, nga silang lahat, no? Yes. Shock Which is- silang lahat, saan sila kukuha ng paggastos. Oo. Medyo mahirap. Lalo na ngayon in a digital world. Ay, Kahit ang nasa dami bahay ng ka, pwede kang pagkakakitaan ngayon. kumita. Buti na lang. Magsipag lang ho kayo, mabuti. Miss Amanda, pagka gusto lang magpaturo sa yung magpa-coach sa iyo, kung paano yung halimbawa yung mga digital online job, saan kanila pwedeng kontakin? I have a page sa FB. So, you just search Wealth Guru PH. Yes, Oo, Wealth so Guru makikita nyo PH. na ako. Yan. Kapag gusto niyo pong magpaturo kay Miss Amanda, paano mag-budget, paano yung maunahin ng needs, not wants, at magkaroon ng emergency pa. Lahat ng tungkol sa financial literacy, wellness, and stability. Tawagan And niyo I lang have po si Miss information Amanda. there on the page. And at the same time, very, very soon, I'm coming out with my book para matulungan ng ating mga Yan, ang aabangan maganda. natin. Oo, Yes. abangan natin para may guide. At kung makalimutan nila, pwedeng balik-balikan, babasahin. Ay, budget nga Yayaman pala. ba raw silang bigla doon? Yes. Mag-guide sila. Hindi tayo Mag-guide bigla ang sila. wealth. Yeah. Oh, okay. Mag-guide sila sa pagyaman at paghawak ng salapi. Yung Yes. tamang paghawak ng pananalapi. Diba? Susunod na programa po, si Senyor Balita with Senyor Ray Pacheco. Tutukan niyo po. At siya po ang paboritong senyor ng bayan. Yes, Huwag niyong kakalimutan yan. And please like and follow. First and foremost, ang ating pong One Lady Eliza sa kanya pong YouTube channel. Nerlisa Eliza Francisco Rivera sa kanya pong Facebook profile. Pilipinas ngayon na sa aming pong FB page. At at Lady Eliza PNN sa TikTok. Alright, happy birthday kay Joel Leonidas, DWIC Tech. Thank you, Miss Amanda Garcia Imson, our Wealth Guru PH. This is Lady Eliza saying thank you all sa aking buong Ali Broadcasting Corporation and DWIC family. Maraming salamat. Enjoy God's very best daily because He loves you so much. God bless you all. Very, very much. Yes. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. See you again soon. Thank you all. Time for your convenience now, 3 p.m. Yes. Pilipinas, ngayon na!